May malasakit ka ba? Mapagpalang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-26 na linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayaman na nakabihis ng magarang damit at pinong linen at parang piyesta ang kanyang buhay araw-araw. Nakahandusay naman sa may pintuan niya ang isang dukhang nagngangalang Lazaro. Tadtad siya ng sugat at gusto sana niyang kanin ang mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman. Sa halip ay mga aso ang lumalapit sa kanya at hinihimuran ang kanyang sugat at namatay ang dukha. At dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Nang nasa impyerno na siya, tumingala siya sa kanyang pagdurusa at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro sa piling nito. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin at utusan mo naman si Lazaro na isawsaw niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at paginawahin ang aking dila dahil lubha akong naghihirap sa lagablab na ito. Nak, alalahanin mong tinanggap mo na sa buhay mo ang mabuti sa iyo at kay Lazaro naman ang masasama. Kaya siya ngayon ang nasa ginhawa at ikaw ang nagdurusa. At isa pa'y malawak na banging hindi matatawid ang itinakda sa pagitan natin. Kaya hindi makatatawid ang mga may gustong pumunta riyan galing dito. At hindi rin naman makatatawid ang mula riyan papunta rito. Kaya ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama, kung saan naroon ang 5 kong kapatid, para mabalaan sila, upang di sila mapunta sa lugar na ito ng pagdurusa. Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Makinig sila sa mga ito. Hindi gayon, Amang Abraham. Kung isa sa mga patay ang pupunta sa kanila, magsisisi sila. Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi pa rin sila maniniwala. Bumangon man ang isa sa mga patay. Napansin ba ninyo na kakaiba ang parabolang ikinuwento ni Jesus sa atin sa araw na ito? Pinangalanan niya isang tauhan na hindi karaniwang ginagawa ni Jesus. Walang iba kung hindi si Lazaro, na ang kahulugan ay siyang tinulungan ng Diyos. Kaawa-awa nga naman ang katayuan ni Lazaro na naging pulubi noong nabubuhay pa. Nakalupasay siya sa may pintuan ng mayaman, tadtad ng mga sugat, at umaasang makapulot kahit mumong nahulog mula sa hapag ng mayaman. Ang tanging nagbigay sa kanya ng pansin ay isang asong dumila sa kanyang mga sugat para maibsan ang mga kirot nito. Hindi binigyan ng pangalan ni Jesus ang taong mayaman na nagtamasa ng marangyang buhay. Malaking tao siya sa lipunan at palaging pinagpupugayan ng mga tao. Magara ang kanyang kasuotan at masasarap ang kanyang pagkain at inumin araw-araw. Hindi sinabi ni Jesus na masamang tao ang mayamang lalaking ito. Wala namang binanggit na nagkamal siya ng kayamanan mula sa marumi o iligal na paraan. Ngunit magkasulungat ang kinahinatnan ng mayamang lalaki kumpara kay Lazaro nang sila'y sumakabilang buhay. Dinala ng mga anghel si Lazaro sa piling ni Abraham samantalang umantong sa impyerno ang mayaman kung saan siya'y nagdusa. Hanggang sa kabilang buhay, taglay ng mayaman ang mentalidad ng isang senyorito. Nakiusap siya kay Abraham para utusan si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang kanyang dila. Malawak ang bangin na nalikha sa pagitan ni Lazaro at ng mayamang lalaki. Dahil dito, hindi magagawa ni Lazaro ang ipinakiusap ng mayaman. Nagtangka rin siyang papuntahin si Lazaro sa bahay ng ama ng mayamang lalaki para bigyan ng babala ang 5 niyang mga kapatid. Sapat na raw ang mga isinulat ni Moises at ang mga sinabi ng mga propeta. Ibig sabihin, pakinggan at isabuhay na lamang nila ang mga turo ng Diyos.
Magsilbing babala rin sana para sa atin ang kwentong ito ni Lazaro, ang pulubing kinalugdan at tinulungan ng Diyos sapagkat hindi siya tinulungan ng tao. Huwag nawa tayong pasukol sa malaking tukso na walang pakikisangkot o malasakit sa kapakanan ng mga daho, mga mahihina, yung walang boses at isinasantabi ng lipunan. Panginoon, matularan nawa namin ang halimbawa ng iyong buhay na inilaan mo para sa kapwa at hindi para magpasarap o magpasasa sa mga biyayang makalupa habang nabubulag kami sa kapakanan ng aming kapwa. Huwag sana kaming magkibit-balikat at magwalang bahala para hindi kami lumikha ng malaking bangin sa pagitan namin at ng aming mga kapatid. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mga Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael, hinihiling namin ang inyong makapangyarihang pamamagitan sa harap ng trono ng Diyos Ama sa langit. Sa inyong panalangin at espiritual na tulong, pangalagaan niyo kami mula sa kapahamakan. Pagaligin kami sa aming mga kahinaan, at ipabatid sa amin ang kalooban ng Diyos para sa aming buhay. Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael, ipanalangin niyo kami. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.